Paano sir pagka-resigned na? Saan papasok yung PBB? Sa ATM pa rin po ba? Ah, pwede pong ATM. Ano po, yung susunod po na tanong, anong ATM? Ganito po, kapag ikaw ay eligible, tapos nag-resign ka na, of course, wala ka na sa DepEd. So, yung payroll account mo noong nasa DepEd ka pa, no? Isa po sa mga tinitingnan talaga dyan ay kung active pa ba, no, yung payroll account. Kasi pwede, kung active pa yung account na yon, pwede naman na doon directly na i-deposit ng inyo pong agency yung PBB po ninyo. Kasi allowed naman po yun para at least wala na po mga hassle pagdating po sa pag-process at pag-claim. Kung hindi na po active yung payroll account, ay pwede maging option yung sa UMID ninyo. No, yung natanggap ninyo from the GSIS. Sasabihin nyo, wala naman po kaming UMID. Okay. So, noong nag-process ka ng UMID, may binigay na temporary card, ATM card, no, nakatulad doon sa payroll account mo. Yun ang account na connected sa GSIS. No, connected for your UMID. So, pwede na doon din, of course, hihingi ng account number yung inyong agency from you. Pwede rin na doon papasok, no? Kinakailangan nito na talagang mayroong connection, no, mayroon pong communication sa pagitan po sa inyo at doon sa inyo pong agency. So baka may contact kayo sa mga AO ninyo doon, no? I-contact niyo na para malalaman din po ninyo kung saan ninyo pwedeng matanggap yung PBB pag darating na po. Ngayon, pwede rin naman na kung wala itong dalawang ito o kaya ay kung talagang option ng agency na hindi ipasok sa ATM account, pwede rin naman po kasi na through check, no? Mag-issue ng check yung agency to your name para sa PBB mo. So kapag ganun, kailangan mo talagang puntahan yon para i-claim yung PBB, yung check na may PBB mo. So pwede po na ganun ang mangyayari. Kaya sinasabi natin na essential sa case na ito yung communication between you and your agency through pwede po sa school head ninyo o kaya ay doon sa admin assistant or admin officer po ninyo. The same is true with those na nag-retire na, no? The same is true para po sa inyo. Kahit po kayo ay nag-retire na, kung eligible naman po kayo, so pwede po na ganun din yung mangyayari sa inyo pong case. So depende na po yun sa kung ano po yung option na pipiliin ng inyo pong agency. Kaya importante na makipag-communicate na sa school head ninyo or through your admin assistant or admin officer or HR ba ninyo para at least aware kayo, no, na ito yung option na pwede ninyong gawin, no? Masabi nyo rin po sa kanila para mai-communicate din po nila yan doon sa inyo pong division. Pero yung pinaka-importante talaga dito as of now, ang pinaka-importante po ay dapat yung pangalan ninyo ay included doon sa kanilang inilista na eligible personnel. Dapat hindi kayo nakalimutan nila, no, na eligible pala kayo. So yun po yung pinaka-sensitive na part ng process dito o sa case na ito, no, yung pagsiguro na lahat ng mga nag-retire, lahat ng mga nag-resign o kahit yung mga namatay na ay to be considered, no, yung naging service nila during that period to be considered by the personnel kung ito ba ay may sapat na period of service to be eligible sa PBB. So yun po ang pinaka-importante sa ngayon. Later on, kapag nandyan na yung SARO, you can now communicate as to paano mo maklaim yung PBB mo. Provided na nasa listahan ka talaga.